Nasa isip mo lang yan. Kaya mo yan. Huwag mo lang isipin. Ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo. Yan ang mga salitang hindi ko makakalimutan nung dumaraan pa ako sa anxiety. Bawat pagkakataong naririnig ko ang mga salitang yan, mas lalo akong nasasaktan. Hindi dahil gusto kong maging mahina o weak, kundi dahil ginawa ko na lahat. Lahat. Pero wala pa rin nangyari. Kung ganun lang sana kadali, ba't ako maghihirap ng ganun katagal? 17 years. At bakit ako natatakot sa mga bagay na dati namang normal? At bakit parang yung bawat tibok ng puso ko ay nagpapalpitate ako ay parang katapusan ko na parang mamamatay na ako. Alam kong nakaka-relate kayo niyan. Yung bawat tibok na feeling mo huling tibok na. Lagi kong ginaganon yung dibdib ko. Humihinga pa ba ako? Tumitibok pa ba yung puso ko? Yun, ang dami kong iniisip. Sabi ko, mamamatay na ako. Bakit paulit-ulit akong pumunta sa ospital? Pabalik-balik. Sa ER. Dahil akala natin, malubha na yung nararamdaman natin. Malubha na yung sakit natin. At bakit rin umabot ako sa puntong parang wala na talaga akong pag-asa. Kung kaya lang naming alisin ang anxiety sa pamamagitan lamang ng pag-iisip, di wala nang kailangan magdusa pa. Hindi na sana ako nagdusa ng ganun katagal. Wala nang kailangan gumastos pa para sa pagpapacheck up o pagpapagamot. Wala nang kailangan umiyak ng patago o gabi-gabi. Ang totoo, ang anxiety ay hindi lamang simpleng pag-o-overthink. Hindi ito pang-iinarte. Hindi ito pagpapapansin. At hindi rin ito kakulangan sa pananampalataya sa Kanya. Tulad ng mga sinasabi ng iba, kulang ka lang sa faith, hindi ka kasi nagdadasal. Diba? Ganyan yung naririnig natin. Alam nyo, isa tong tunay na kondisyon na nakaka-apekto sa isip, katawan at emosyon ng tao. Oo, malaki yung pagtulong sa sarili. Yung pagdarasal, pag-exercise, healthy lifestyle, at positive thinking. Pero para sa maraming tao, hindi yan sapat. Tulad sa akin noon, ang dami ko nang ginawa. Nabanggit ko sa ibang videos ko, nagpapatawas ako, nagpapaalbularyo, uminom ng mga multivitamins, mga food supplements, mga herbal, wala pa rin. Wala pa rin nangyari. Minsan kailangan ng tamang diagnosis. Minsan kailangan ng therapy. Pero sa akin, hindi ako nag-therapy. Hindi ako nag-counseling. At minsan, kailangan ng gamot. At yan yung sinubukan ko noon. At walang dapat ikahiya doon. Kung ikaw ay may kakilala may anxiety, huwag mong sabihin na nasa isip mo lang yan. Sa halip, sabihin mong, nandito ako. Pwede mo rin kantahan. Nandito ako. Malaking tulong yan yung alam namin na may isang taong nakikinig, may isang taong andyan. Malaking tulong yon. Sabihin mo rin, makikinig ako, nandito ako. At hindi ka nag-iisa. Napakalaking tulong yan. Kasi pag may anxiety, lalong-lalo na ako noon, feeling ko ako lang talaga, nag-iisa ako. So alone. At hindi lang ako ang nakakaramdam yan, ang dami. Siguro, ikaw rin. Pero alam niyo ba kung gaano yun kaimportante o kahalaga na marinig yun sa isang taong dumadaan sa ganyan? Yung anxiety, yung depression, yung taong halos mawalan na ng pag-asa. Ako, 17 years kong dinanas yun. 17 years akong nagtiis. 17 years akong nakipaglaban. Akala ko noon, habang buhay ko na yon dadalhin. Akala ko hanggang sa pagtanda ko na. Yun talaga, naaalala ko pa talaga hanggang ngayon. Ganun yung mga iniisip ko. Pero gusto kong sabihin sa inyo to, na ako ay gumaling na. Wala ng panic, wala na lahat yung mga symptoms ng anxiety. Ano yung mga symptoms na nawala sa akin? Yung takot mag-isa, takot umalis ng bahay, nagpapanik, nagpapalpitate, nag-overthink, laging may negative thoughts,
Feeling ko may sakit ako sa puso. Feeling ko mamamatay na ako. Wala na yon. Ang hirap kaya nun. Ang hirap ng mga nararamdaman mo ngayon. At gusto kong malaman mo na iintindihan kita at nakaka-relate ako sa nararamdaman mo ngayon. At kung may isang bagay na gusto kong iwan sa video na to, may pag-asa. Maaaring hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali. Maaaring mahaba ang proseso, pero napaka-posible po yung paggaling. Nagagaling ka. Hindi lang ako yung gumaling. Ang dami-dami na pong gumaling galing dito sa channel na to. Na-encourage na maggamot, na-encourage na magpapacheck. Ayun, malaya na rin sila. Alam ko na iintindihan na nila ako kung gaano kasaya yung gumaling ka, yung napupuntahan mo na kung saan mo gustong pumunta. Yung magagawa mo na kung yung anong gusto mong gawin. May pag-asa talaga. Kaya kung ikaw nanonood ngayon na lumalaban sa anxiety o may kakilala kayo, mahal niyo sa buhay, na dumaraan din sa pagsubok na to, na may anxiety rin, hindi talaga madali. Huwag kang susuko. Kasi ako dati, susuko na talaga ako. Matagal na akong sumuko. Pero wala akong magagawa. Patuloy pa rin ako nakikipaglaban kasi wala talaga akong magagawa. Pagising ko, kinabukasan, buhay ako. Patuloy yung pakikipaglaban. Humingi ka ng tulong kung kinakailangan. Message ka sa akin. Ang daming nagme-message sa akin araw-araw. Tuloy-tuloy lang, maniwala ka sa proseso. May process talaga. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ganyan kasi yung naramdaman ko noon. Ako lang yung mag-isa na ganyan sa mundo. Walang nakakaintindi. Lalong-lalo na yung pamilya natin. Hindi ka weak, hindi ka mahina. Sa totoo lang, yung may anxiety, tayo yung totoong malakas. Tayo yung totoong strong. Tayo yung totoong matatag. Kasi isipin mo, nakikipaglaban tayo sa kalaban na hindi natin nakikita. At yung kwento ng buhay mo hindi matatapos sa anxiety. Ang pinakamagandang bahagi ng kwento mo ay maaaring nagsisimula pa lang. Kaya kung ikaw ay may mga symptoms ng anxiety, nahihirapan ka na, apektado ka na, yung araw-araw mo, yung buhay mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, lumapit ka po sa isang expert, sa isang doktor, sa isang psychiatrist. Sila yung tamang doktor na magbibigay ng tamang payo at tamang gamot na para sa'yo. Thank you. God bless.